prevention laban sa water pollution at update sa Benguet Forest Fires. Ating pag-uusapan kasama si Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Director Posadas, magandang tanghali po. Ay, ma'am, at magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Okay, ang una po naming tanong, isang taon mula nang mangyari po ang malawakang oil spill sa Oriental Mindoro. Kumusta na po ang lugar ngayon? Nakabalik na po ba sa normal ang mga lugar na naapektuhan po ng oil spill na ito? Opo, in terms of yung usapin, ma'am, kung nakabalik na sa normal, ang isa po nating panuntunan dyan ay na-lift na po yung state of calamity na idiniklara ng munisipalidad ng Pola at ng probinsya po ng Mindoro, at yun po ay na-lift na, at masasabi po natin na yung normal na po yung livelihood doon, at balik normal na po yung mga pamumuhay doon sa ngayon, ma'am. At yun nga po, nagkaroon na po ng ceremonial it's a commemoration actually yung isang taon ng pagkakaroon natin ng oil spill, at yun nga po, nagkaroon din yung pagtatapos ng operations doon nito pong nakalipas na buwan ng Pebrero po. I need to... Yes, sir. So, maganda pong balita na sinasabi nyo na nakabalik na sa normal yung ating mga kababayan. So, paano po kayo nalampasan ang mga kinaharap na hamon sa oil spill ng ating mga kababayan sa Mindoro? Ito po naman ay sa ating mga Pilipino sa panahon po na ganito, no? And I'm very thankful din po sa mga lokal na pamahalaan po putting this all together. Yun pong pagtutulungan at kooperasyon po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At nabahagi po ng buong task force para po i-address yung pangangailangan doon. At siyempre po, yung partisipasyon ng lokal na pamahalaan, ng ating international partners, at nandun po lahat, no? Yung mga komunidad at yung mga iba't iba pa pong organisasyon na talagang may stake doon sa ganung sakuna, ay tulong-tulong po. At siyempre po, the leadership that the local government has provided, both yung mga municipalities po na affected and yung leadership po sa probinsya, yun po ay nag-contribute ng malaki doon sa pag-aahon natin doon po sa trahedya na naganap 1 year ago noong February 28 po. So sir, ano po ang mga lessons learned o natutunan ng pamahalaan, particular po ng OCD sa pagtugon sa insidente? At ano po ang mga hakbang ang dapat gawin para maiwasan na maulit po yung matinding epekto ng isang oil spill incident? Opo, ang naging challenge po natin dito ay yung pagsuporta dun sa kapasidad po ng Philippine Coast Guard at lahat po ng mga talagang naging instrument sa response. So, lalo na po dun sa usapin po ng equipment, specifically po yung ROV, no? Yung remotely operated vehicle. Hindi naman po natin ipinagdadasal na sana may isa pa pong ganito para ma-test natin. But again, these are kung tatanungin po ninyo, ito yung talagang mga kailangan natin. In other words, yung upgrade po natin and ng ating mga equipment, ng kapabilidad po ng ahensya. Particular po ang Philippine Coast Guard at siguro po yung Philippine Navy, At yung paggamit po ng makabagong teknolohiya at kagamitan, kasabay po ng pinag-igting at pinagbuti po na estratehiya. Yun po ang ating natutunan dito. At for a country like us, archipelagic, malaking bagay po dyan. Again, we are not praying for another oil spill, another similar disaster, but kung sakasakali po, yan po ang ating pwedeng masabi na yung pong natutunan natin. And every time naman po, meron pong kalalagyan sa mga ganito, yung mga lessons learned natin. At ang inyong pong Office of Civil Defense, ang inyong pong NDRIMC ay patuloy po na nagle-level up din po in terms of mga bagay na ganito. At ito rin po ang ini-investa natin
At ito po ay batay na rin sa pag-uutos ng ating Pangulo to capitalize on available science and technology para po mas maigawa po natin ng mas epektibo yung response at yung mga paghanda po, yung prevention and mitigation aspect. Okay. So sir, you mentioned na kailangan nating lakasan yung ating kapabilidad and technology sa pagresponde sa mga oil spill. So, yun po bang kagamitan na yun? Kasi alam ko, yung Japan tumulong sa atin, ibang bansa tumulong sa atin. Meron na po bang plano ang Coast Guard o kaya naman ang OCD na bumili ng ating sariling gamit para sa susunod, hindi tayo hingi ng tulong sa ibang bansa. Tayo na mismo ang may kagamitan para rumisponde sa mga ganitong sakuna sa dagat. Opo, available naman po ang budget dyan. Inaayos lang po natin, sir, kung sino yung, kasi mahirap po, baka matenga masira lang. So inaayos lang po natin yung terms of reference at saka kung sino pong magmamantine para po hindi masayang. And of course, yung kaukulang training po nung mga magsasagawa nito sa tulong na rin po nitong mga ahensya ng mga bansa na nagtumutulong sa atin to provide technical assistance. Yes. Sir, naisama po ba yan sa budget ng OCD or ng Coast Guard ngayong taon? Or ipaplano nyo pa lang at ipopropose nyo pa lang sa DBM para maisama sa National Expenditure Program? Actually, last year pa po ito pero pwede naman po, meron tayong available na kuhanan ito pong NDREAM Fund para po dyan sa ganyang mga kaukulang mga yun nga po sabi natin, paghahanda, pag-level up ng ating paghahanda at ng capacity and capability upgrade natin para po mas makapag-responde ito po tayo na mas maayos. Pagsakali po, ilayo naman ng Diyos na mangyari po ito ulit. Ayun, maganda po yan. Sana maibili natin ng mas mabilis yung mga kagamitang ito. Alright, sa ibang usapin naman po, ano naman ang update po sa forest fire dyan po sa Benguet? Ano po yung mga lugar ang apektado ng forest fire? Meron na lang pong noon pong latest nung na-interview din po ako nung Sabado, meron pong 14 na fire out na sa Cordillera. 4 po yung under control na, meaning halos fire out na po yun. At may 2 na lang po ang ongoing dito po sa Benguet po ito. Ito po ay sa Bacon, Benguet at isa po dito sa Bontoc Mountain Province. Ito na lang po yung ongoing sa ngayon at yung ng Region 1 ay under control na rin po yung mga forest fires na encounter doon. Meron din po sa Region 6 pero under control na po. Yes, Director Posadas, kamusta naman po yung danyos, no? Damages nito? Meron po ba tayong mga kababayan na nasugatan? At ano po ang estimate ng damage so far ng OCD sa naging epekto nitong forest fire sa Benguet? Wala pa po tayo sa ngayon, sir, kasi this would be a joint validation po ng DENR at ng lokal na pamahalaan. Bigyan lang po ninyo kami ng pagkakataon para lang po talaga apulain muna yung talagang mga natitira pa pong mga pangilan-ngilan na medyo may konti pa pong apoy. At natin lahat yan sa inyo kasi very important po yan. At ganun din po gaano kalaki yung apektadong lugar. So siguro po sa next natin na pag-uusap, may ipoprovide ko na po sa inyo yung datos na yan. Opo. But as to like casualties, meron Yes. po bang mga nasugatan or may nadala sa ospital dahil po sa pangyayaring ito? Or at least nailikas natin. Meron po ba tayo, Director Posadas, na mga nailikas sa na awat mga po ng Diyos, kababayan? wala po tayong naitala sa ngayon, lalo na po yung palagi natin sana walang namatay. So wala nga po so far sa ngayon. And I hope po na mapanatili natin gano'n, kasi siyempre po yung mga causes itong mga forest fires na ito, it can either be due to the weather, tinitignan din natin yung pagkakaingin, yung mga ganyan pong mga aspeto. Pero iniiwan po muna natin yan panandalian at ang atin po muna ay makontrol po natin yung mga sunog na yon para hindi na po kumalat at hindi na po mag-spark dun sa iba pa pong mga lugar para hindi na po magsimula ng panibagong sunog po.
Meron po ba kayo yung tanong kanina ni ADG John, mga evacuees o kailangan mga Yes. ilikas na mga residente sa lugar? At kung meron po kayong mensahe para po sa kanila bago po tayo magtapos? O sa mga Opo. taong nakatira po dyan sa paligid? Opo, yan po ay wala pong naiulat na inilikas. Kasi karamihan po dito. Isa nga po sa challenge minsan yung hard to reach sila yung mga areas na ito. Pero kung sakasakali man po yung sa ating mga kababayan, isaalang-alang po natin yung responsibilidad natin, yun pong responsibilidad natin para hindi po magsimula yung sunog. Halimbawa po yung ating mga kaugalian, halimbawa yung pagsusunog natin sa backyard o yung paninigarilyo natin, pagtatapon po sa mga, remember po na tuyong-tuyo yung vegetation ngayon at very conducive po ito sa mga sunog at sama-sama po tayo, lalo na po ngayong Fire Prevention Month. Ito nga po yung ating talagang tangible na case in point na palagi po tayong mag-iingat, iwasan po yung mga aktibidades na maaaring magdulot ng sunog kahit anong lugar pa man po yan. May it be in the forest, in the grasslands, or kahit na po sa ating mga komunidad. At yun nga po, pati yung pwede rin natin maiwasan lalo na sa ating mga workplaces, yung mga structural industrial fires po na pwedeng sumiklab. Lalo na po ngayon, talagang sobrang init po. At ganun din po, ito nga rin pong talagang advokasya together with the Bureau of Fire Protection. Yun pong advokasya natin ngayon during Fire Prevention Month. Maraming salamat po sa inyong oras, Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense.